baka hindi nyo po napapansin, tayo po ay slowly being invaded by artificial intelligence. Maniwala po ba kayo na ang, di ba sinasabi natin, pagdating po sa English speaking, pagdating sa communication skills patungkol, especially sa English language, tayo nangunguna. Pero may twist po yan. Dahil sa presence at the advent of artificial intelligence, baka medyo maraming mawalan ng trabaho at medyo iba na rin ang magiging priority ng mga business process ng mga BPO, yung mga call center companies po natin. Alright? Dahil ang ilan sa aspeto ng kanilang trabaho ay pwede na pong gawin gamit po ang artificial intelligence. How is that? Sa Pilipinas pa rin po kasi sinasabi yung pagdating sa contact center, ito pong sektor ng call center natin, yung BPO natin, yung business process outsourcing, ano po ba yung konting description lang po. Ang BPO, yung call center company o call center sector, sila po ang ini-engage ng mga malalaking kumpanya, lalo na po yung mga multinational po natin, na sa halip na mag-maintain pa sila ng sariling mga departamento na magmando, magpatakbo ng kanilang number 1, HR, customer service, marketing, imbis po na i-maintain pa nila yung mga departamentong ganon, ay ipinapasa po nila sa isang service provider. Ito pong tinatawag natin na call center company. Kung ano man po yung mga specific na mga proseso dyan sa loob ng kanilang kumpanya ay depende po sa kung anong linya ng negosyo ang kanilang hinahawakan. So yun po, sa kabuuan, ang BPO, yung call center business ay po yan, gumagamit ng voice instruction, karamihan sa ginagamit pong medium ay boses talaga. Alright? Pero pagdating po sa boses, yan po ay isa lang ang pumapasok sa isip natin. Siyempre ang ating voice master, isang kaibigan natin, makakapanayan po natin ngayon kung ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon sa mga negosyo at ano ba ang kinabukasan ng mga Pilipino bilang nangunguna po sa communication skills pagdating dyan sa business process outsourcing o yung call center sector po natin. Isang kilalang voice artist, entrepreneur, motivational speaker po sa Pilipinas. Siya po ang founder ng Creative Voices, isang production company at Voice Acting Academy. Kilala din po siya sa pagpapahusay ng boses sa radyo, telebisyon at commercial. Yung mga patalastas na napapakinggan po natin paminsan ay boses po niya ito. Alright? Kung nasa linya na, makakausap natin. Nasa linya na po si Mr. Pocholo, the Voice Master Gonzales. Choy, good afternoon. Hello, great day, Sir June. Hello, magandang lalaki ka talaga. Mukhang sa mapagpala at mapagpalayang araw sa iyo. Bakit parang may lumulutang sa harap mo? Epekto ba ng AI? Anyway, kamusta? Ito sidelight lang to, Choy. Ilan kasi sa mga materials na nakikita natin, especially after election, I don't know kung nag-originate sa inyo or maybe some other providers na gumagawa rin, napansin mo yung mga kalintulad ng crib podcast ba yun? Oo. Oh yeah, diba you have that, similar approach ang nilalabas naman sa social media, itong mga videos ng ating mga winning senatorial candidates. Napansin mo ba yun? Yes. Dami niyan, nagkalat yan ngayon. Dahil, actually tayo nagpauso niyan, mga 1 month pa lang, nagagawa na natin yan. Ngayon lang pumutok yan actually. So actually, after election, nagulat nga ako. Sabi ko, eto yung meron na ako 2 weeks ago. Oo, ginagawa na natin. Actually, lahat ng mga ginagawa ngayon,
magagawa na rin ng kahit sino. Hindi katulad dati, very exclusive lang yung mga yan. Ganda pag-usapan natin sa kabuuan, no? Hindi lang sa BPO company o sa mga BPO industry. Sa kabuuan, yung magiging epekto talaga ng artificial intelligence, lalo na ngayon, mas intelligent pa ang artificial sa tao. Mas intelligent ang artificial, ah. Anyway, so bigyan mo nga kami ng bigyan mo nga yung listeners natin para ma-imagine nila, no, paano ako I would really use the word invade, no? Or penetrate ng artificial intelligence ang iba't ibang negosyo sa buong mundo. Like for example, sige, mag-single out tayo for example sa creative, no? Paggawa ng commercial, paggawa ng drama, yung kasi ang linya ng business mo, ng expertise mo. So para ma-define mo, ma-explain mo clearly, okay, kunin nating example, no? Paanong nai-invade, na-penetrate ng artificial intelligence ang creative world, lalo na yung paggawa ng commercial, ng radio drama, etc. Explain at describe sa mga tagapakinig natin. Maganda yung sinabi mo, Sir Jun, no? Paano na-infiltrate o na-invade. Actually, hindi naman siya na-invade Mga tao pa rin naman yan Nagkataon lang na may mga taong nauna sa atin noon na sila yung nag-penetrate at nag-invade, na ngayon, naging democratized na, nagkakaroon na ng opportunity mga ordinaryong tao na mapasok ang ganitong klaseng larangan dahil ito nga ay namanipula, na hawakan ng iilang tao lang for the longest time. Bakit ba nauuso ngayon yan? Like mga artists, di ba? Sila lang ang magaling noon Ngayon, magaling na lahat. Lahat na may oportunidad na humawak ng teknolohiyang ito. Hindi lang yung iilan na masyadong exclusive, especially sa recording, no? Akala mo sila lang yung magagaling. Pero ngayon, lahat nabibigyan na ng pagkakataong gumaling. Alright. Sabi mo, tao din naman yan. Kasi alam mo, Choy, medyo, alam mo naman, bilang medyo matagal na tayo sa broadcast industry, medyo gusto ko kasi maintriga no? Biruin mo, pag sinabihan kita na AI has invaded the creative industry. Di ba? Mas lalo kang magugulat, di ba? But in the real sense, gaya ng sabi mo, ang AI, that's still operated by human. Yes, exactly. It's like, wala nang pinagkaiba sa studio, no? Yes. Di ba, bago nagkaroon ng recording studio, meron muna tayong mga nasa radyo muna, no? Wala namang recording pa nun. Live talaga lahat until nagkaroon ng mga recording, yan, yung mga reel, no? Yung mga tape. Oo, tsaka yung mga phonograph pa nung araw na ire-record yung mga kanta. Hanggang sa nagkaroon ng digital, hanggang sa nagkaroon ng internet, napunta na ngayon, di ba? Yung digital, yan yung mga CD. Ngayon, nagkaroon na ng online, no? Nagkaroon na ng mga Spotify, until nagkaroon na rin ng AI. So, because of this opportunity, this is actually the best invention in human history, na hindi na ito kumbaga exclusive sa iilan, at ito ay nagkaroon na ng pagkakataon kahit mahirap mayaman na magkaroon ng chance din makagawa ng mga bagay na hindi nila kayang pasukin o mabayaran noong mga panahon na ito ay hinahawakan lang ng malalaking kumpanya at ng iilang mga talento at iilang mga tao. Kasi 'di ba, Choy, alam naman natin lalo na sa mundo na ginagalawan mo sa creative industry, ang mamahal ng talent fee. Tapos minsan ang problema pa, ang hirap sumingit ng schedule. Buti nga lang, maswerte ako at isang tawag lang kay Mr. Pocholo Gonzales, sagot ka agad. Pag-usapan natin ng AI kasi naiintriga ako dito Alright. Tingnan natin, for example, Choy, itong evolution ng music material, For example lang ito, para maging klaro sa ating mga tagapakinig. Ang evolution ng music material nung araw, yan ay, alam mo na, yung plakang vinyl, di ba? Tapos nag-evolve yan into a cassette tape, yung diribon-ribon na winawind natin. Naabutan ko pa yan. Naabutan mo pa yan, 90s. Alright. Tapos after that, nagkaroon tayo ng digital audio tape na similar din sa isang cassette tape. DAT. Yes, bago maging CD yan. Yes, yung yan. Ako pa yung nagboses ng isang patalastas yan na hina-highlight yung technology na lumabas. Digital audio
videotape, yung mga ganyan. And then, nag-evolve yan into naging compact disc. Ang compact disc na na-surpass pa yan ng naging DVD, and then nagkaroon na ng digital. Of course, yung digital MP3, yung pumasok na yan. MP3, and then nagkaroon pa ng MP4. I don't know kung ano. Oh, wow. MP4 is more on the video side naman. Oo, video side. Oo, pero all in all, may sound kasi lahat yan, ang audio-video, so naging MP4. Now, sa linya ng industriya mo, Choy, paanong naging, sabi na lang natin, anong challenge nito ng artificial intelligence na pwedeng kaharapin? It's either labanan ng mga tao, like gaya natin, yung mga physical, no, ng mga tao, or pwede nilang tingnan ito as a challenge, at ano bang kinabukasan ng AI na to as a technology sa kasalukuyan? Alam mo, Sir Jun, 20 years ago, I dream of coming up with this kind of technology. Kasi I'm a visionary, I'm a futurist. So sabi ko, one day, hindi ko na kailangan mag-record para lang marinig yung boses ko, no. Kailangan talagang katulad ngayon, for sure very familiar yung boses ko sa lahat ng mga nakikinig sa atin, dahil ang boses ko ngayon, I let people use it, no, para instead of me recording all of these things naman. Kasi Sir Jun, for the longest time, hindi talaga ako nagpapabayad para lang gamitin yung boses ko. Dahil alam niyo yan, naging part ako ng DZME, nag-broadcast ako dyan 20 years ago. Di ba? Marami tayong mga pinagsamahan na hindi ako naniningil. Kasi I always believe that our voice is a gift from God, and it's how we use it. That's our gift back to God. So, syempre, hindi naman all the time available ako mag-record, no? Sabi ko, sana one day magkaroon ako ng technology na hindi ko na kailangan i-record, pero magagamit pa rin yung boses ko. Pero yung iba kasi, Choy, comparatively, ito lang, kung quick reaction ko lang dyan sa sinasabi mo, alam mo yung iba na mga kasama natin sa industriya, kasi I do voicing also, alam mo rin naman yung mga background natin. Yes. No? Pag gumagawa tayo ng commercial, we are paid to do that, di ba? Exactly. Pero yung ibang mga kasamahan kasi natin, sabihin na lang natin, no, to put it straight and frank, nakagawa lang ng isang national commercial sa isang national brand. Alam mo yon, yung dating 1,000 lang yung per script. Anak ng tipaklong. Ngayon, pag nilapitan mo, minimum na daw 10,000. Diba? Meron ba nga grupo na ang pinag-uusapan lang rates eh. Rates so hindi nila pinag-uusapan kung gaano sila kagaling, kung gaano alam mo yun, yung improvement nila bilang isang voice talent. Kasi Sir Jun, tignan mo mabuti sa kasaysayan ng tao, tandaan mo, lahat ng pagbabago may reaction. Yes. Di ba? Magre-react yung mga taong apektado niyan. Yung mga taong, halimbawa, nung panahon na uso pa yung, yung pagsasaka na ginagamit, kalabaw. Nung na-introduce ang traktora, marami nag-react. Bakit kami magtatraktora? Meron naman kaming kalabaw. Ganun din sa panahon ng mga typist, no? Nung panahon na may typewriter, in-introduce na yung computer, laptop. Ay, sabi, sanay kami typewriter na lang kaysa mag-laptop. Ganon din yung ganito sa teknolohiya ng artificial intelligence. Pero, ito ay isang teknolohiya na hindi mo, kumbaga, ine-expect kung anong kaya niyang gawin. So, kailangan, ikaw mismo, bilang isang tao, you have to understand na ikaw ay malalaos din, no? You make yourself obsolete so that you will recreate yourself. Kumbaga, patayin mo muna yung ginagawa mo hanggang i-recreate at mabuhay uli kung ano yung pwede mo magawa using that technology. Alright. So magandang discussion ito kasi ang sinasabi kasi nila, Choy, ang pag-evolve ng technology, this is not something na kaya nating pigilan. Kasi gaya ng sinasabi mo nga, noon talagang pag gumawa ka ng drama, Yes. Nandiyan na yung mga paraphernalia mo, mga gamit mo for the sound effects, etc. Ngayon, upo ka na lang, kalikutin mo na lang yung computer and that's it. Makakagawa ka na ng drama. Even ikaw, gaya mo especially, that you can do multiple voice personalities. So, pwedeng isang drama, ikaw lang mag-isa. Oo. Diba? Sinasabi nila kasi, Sir Jun, na ang AI walang puso at walang kaluluwa. Totoo naman yun. Dahil technology yan eh.
Pero kung ang tao sa likod ng teknolohiyang yan ay may puso at kaluluwa, magkakaroon din ng puso at kaluluwa yan. Extension mo lang naman yan eh. Magre-reflect. Diba? Magre-reflect sa output niya. Exactly. So, halimbawa, yung noong araw, yung pumunta sa kanto, narito na ako, iisang tono ko. Siyempre, sasabihin ay pangit yan, walang puso. Ngayon, pakinggan nyo yung mga AI ngayon. Sasabihin mo ba, walang puso yan? Sabihin mo bang, AI yun? Ganun na yung reaction. Wala na tayong thin line na magde-define kung tao siya o hindi. Ngayon, ang tanong dyan, ano ba yung intention mo? Kasi, Sir Jun, kung mapapansin mo ngayon sa YouTube, TikTok, sa Instagram at maraming mga social media, like halimbawa, yung mga movie recap, bakit yung mga tao nanonood kahit AI yun, yung pumunta siya dyan, nakita niya yung isang lalaki, dumating ang kanyang asawa, tapos, but people doesn't care if it's from human or it's an AI. As long as ito ay naiintindihan ng tao. So, wala nang problema ba ng mga tao na inaccept na nila yon? Ngayon, ang problema mo bilang talent, di ka nag-upgrade, di ka nag-adapt. Ngayon, sisisihin mo yung AI o yung mga taong gumagamit ng AI. Hindi nila kasalanan yan. Meron pa nga movement ngayon, don't use AI. Voice, use us. Human voice. We are real people. Alam mo yung, para sa akin, malaking kabubuhan at katangahan to. So, kaya kailangan turuan tong mga to eh. Kaya nga ako nandito para tulungan at turuan kayo. But then again, dahil sa ginagawa natin to, nagre-react sila. Parang kasalanan ko pa bang turuan ko kayo? Kasalanan ko pa ba na kayo ay ma-inform about the future and the technology na pwede nyo naman sanang gamitin, na sana ay ginamit nyo na para mas maging magaling kayo at magka-oras pa kayo sa sarili ninyo para mas gumaling pa kayo. Pwede ko bang sabihin, Choy, na posibleng AI ang kausap ko ngayon? Pwede. There will come a time, Sir Jun, pag wala na ako sa mundo, AI na ako. Pero makakausap mo ko. Isa na ako augmented reality na artificial intelligence. Kasi ngayon, ang ginagawa natin, nilalagay natin ang sarili natin sa artificial intelligence para magtunog ako, magmukhang ako, lahat mag-isip na tulad ko, pati pagsusulat, pagsasalita, magugulat ka, parang totoo kasi yung data sets na tinatawag, yun yung mina-machine learn para yung ma-adapt ng AI kung paano ko maging siya. So, ang maganda sa artificial intelligence, naduduplicate niya yung sarili ko. Na ngayon, Sir John, dati kaya ko lang mag-record ng 5 oras. Ngayon, 500 to 5,000 hours, kaya ko nang i-record yung actually, hindi ko nire-record. Gine-generate ko na lang yung boses ko para makapag-create ako ng content. Alright. Sige, Choy. Yung mas malalim na paliwanagan, yung pag-describe natin yan at yung pag-discuss natin, ito bang AI ay dapat ba natin itong katakutan? Itong AI ba ay magre-replace ba talaga ito 100% ng human workers natin? Alright, mag-quick break lang tayo, Choy, para wala tayong utang sa mga sponsors natin. We'll be back after this quick break. Balikan natin itong napaka-interesanting usapin sa artificial intelligence. Let's take a quick break. Magbabalik po kami. Hitik sa impormasyon. At ngayon, ang inyong kakampi. 10 minuto nakalipas po sa alas 5 ng hapon. Balik po tayo sa Serbisyo Radyo 1. Ako po si Jun Angeles at syempre kasama pa rin po natin para pag-usapan natin ang napaka-interesting na usapin sa artificial intelligence. Nasa linya pa rin po natin si Ginoong Pocholo, the Voice Master Gonzales. Choy, good afternoon ulit. Ayan. Great day. I'm back. Ayun. Hello, Sir Jun. Alright. Ang challenge kasi, Choy, pagdating dyan, tayong dalawa, naintindihan natin ano bang challenge ng technology, no? And in the advent of the artificial intelligence, kung titingnan natin, mapapadali ang trabaho natin, magiging mas mabilis tayo, maging mas madali, mas malawak ang sakop natin in terms of kung sa production manufacturing sector tayo, mas lalaki ang production natin. Pero bakit kinakatakutan ito ng marami ang presensya ng artificial intelligence ngayon sa mundo? Simple lang ang sagot dyan, Sir Jun. Lahat ng tao takot sa pagbabago. So kung hindi sila takot sa pagbabago, talagang ito ay tatanggapin nila ng buong puso. Kasi nga sa dulo, alam naman nila yung wala sila magagawa .
pero mas pinili nilang wag kumilos. Tulad ng gobyerno natin ngayon, di ba? Alam nyo ba, ang DepEd ngayon ang pinakabulok na sistema pagdating sa edukasyon sa buong mundo. Nako. Alam nyo ba sa China ngayon, as early as 6 years old ay talagang tinuturuan na sila ng artificial intelligence. Required na at early age of 6 years old. Dito sa Pilipinas, ipinagbabawal ang paggamit ng AI kasi pandaraya daw yan. Lalo na yung ChatGPT. Nasundan mo ba, Choy, ang balita na we have almost 19 million na mga Pilipino ang functionally illiterate. Ibig sabihin, nakakabasa siya, pero hindi niya naiintindihan because hindi siya makareact eh. Like, di ba tayo, nung high school, college tayo, di ba, meron tayo mga reaction papers, di ba, pinapabasa tayo ng isang kwento or anything, no? And then, i-review natin yan, magbibigay tayo ng reaksyon, ano ba yung mga nakuha mong leksyon, ano ba yung reaction mo sa nabasa mo. And, syempre, that's a gauge of understanding and comprehension. Kung hindi mo nag-grasp at naintindihan yung binasa mo, natural, hindi ka makagawa. Now, dyan tayo kulelat, Choy. No? Now, giving a second look sa isang perspective na to na sinasabi mo nga na sa China, children as grade school, di ba? Basic education kasama na. Just grade school, as early as 6 years old. Mga kindergarten pa lang yung mga yan. Yes, so sa basic education, integrated na ang mga online courses, artificial intelligence, how to navigate platforms of global application. Ibig sabihin, nandiyan siguro, baka nga siguro grade 2 pa lang, marunong na mag-e-commerce, ano? Yes, ano yan sa Amerika may isang eskwelahan dyan na may in-experiment sila. Isang school dyan na yung mga bata, AI na yung nagtuturo talaga. Tapos, everyday 2 hours lang sila mag-aaral. Tapos, matutulog sila. Tapos, ang gagawin nila, after nilang matulog, ang papracticein nila, public speaking, writing, commerce. Yun. And these kids actually, sila pa yung mga nag-excel sa lahat ng mga exams because sobrang galing nila sabi ko nga kanina, pinakabulok na sistema na ang meron tayo sa Pilipinas. Ang dami-daming mga subject na hindi na kailangan, tinuturo pa rin. At consistent din yan, Choy, no? May isa tayong nabasang review ng isang curriculum sa China rin ito na yung kanilang sistema ng edukasyon may certain number of hours lang na mag-aral. At ang inuuna doon sa Japan at China, values. Paano maging masunurin, maging magalang. Alam mo yan, all these things, yung basic muna, na talagang values formation as early as I think 3 years old, sinasalang na sa ganun 3, 4, 5, until 6. Yung 6, unti-unti nang ini-introduce yung communications, etc. Wala muna mga complicated subjects like mathematics and science. Inuuna doon ang values, and then may pahinga ang estudyante, and then gigising na naman, kakain, mag-aral uli, and then magpapahinga uli. So, ang sistema, walang puwersahang pag-aaral. Ang dito kasi sa atin, bubugbugin ka, 7:30, flag ceremony, and then series of subjects na yan, hanggang alas 12, and then 12 to 1 break, and then alauna na naman, hanggang alas 3, alas 4, bugbog na naman yung estudyante. Anyway, iset aside na natin yan. Ano ang challenge ngayon? Paano ba talaga ginagawa itong AI? For example, i-example natin yung industry mo, yung sa creative industry. Paano ba ginagawa? Paano tayo mag-generate? Like for example, ikaw, paano mo sinasabi mo, naduduplicate mong sarili mo, nakakagawa ka ng mas maraming task, project, using artificial intelligence. Paano ginagawa ito? So, back to basic tayo, Sir Jun. Ano ba ang konsepto ng audiovisual? 'Di ba? Audio at saka visual, sound and video and picture, 'di ba? So, ganun lang, wala namang pinagkaiba. Back to basic lang, pinadali lang niya ngayon na yung dating komplikado mong naiisip. For example, animation. Mark my word, Sir Jun, all animation companies by 2030 close na 'yan. I'm still giving them 5 years. Kung hindi sila mag-a-adapt, pati Hollywood ngayon, mawawala. Bakit? Wala na pong nanonood sa sinihan, no? Ang mga tao nanonood niyan sa cellphone or sa tablet or sa kinakast nila sa kanilang TV. So, ibig sabihin, kahit broadcast ngayon, hirap na. Kung wala ka sa internet,
wala kang live streaming, wala na manunood o makikinig sa'yo sa radyo dahil wala na pong nagbebenta ng radyo. Ay, wala na, di ba? At kahit TV ngayon, digital TV na. Online. So, isa yan sa mga nakikita natin. Pangalawa, yung mga, halimbawa, yung animation ngayon, napakadali nang gawin. Tulad nito lang, kahapon nilabas pakita natin yung video natin, no, ng Google, no, sa Google I.O., na sila ay kaya na mag-create ngayon ng isang movie, buong movie, na ang AI na yung gagawa ng lahat mula sa script hanggang sa voice acting, hanggang sa video, hanggang sa lahat. So makikita natin, no, meron akong pinakita kanina dito na video na yan, na kahapon lang yan lumabas. So, ibig sabihin, this is the worst it can be. Yan pa yung pinakapangit na pwedeng magawa ng AI ngayon. No? So, ngayon, tinanggal niya na yung dami ng mga taong, halimbawa, sa isang pelikula, no? Kailangan mo ng mga tao dyan, mula sa writer mo, sa director mo, sa artista, sa lahat. So, ang dami talagang tatama ang mga trabaho. Pangalawa, sa Pilipinas, ang papangit ng mga pelikula natin na nilalabas sa sinihan, no? So, paulit-ulit na kwento. So, wala yung creativity. At pangapat, ito yung tinatawag na vertical, no? Yung mga vertical ngayon, yung mga cellphone, na dito na manunood yung tao na pag ganito ang hawak, hindi pa ganito. Yeah. Kasi, ito na yung pinakamadaling kunan mo ng information. Kaya nga ang TikTok, Instagram, at even Facebook Reels ay talagang ngayon pumapalo. Imagine niyo, even si Mark Zuckerberg ngayon, no, yung nilabas nila sa LlamaCon, no, LlamaCon, na ang lahat ng mga advertising company ngayon ay mamamatay na. Bakit? Saan ba naglalagay ng commercial yung mga tao? 'Di ba sa Facebook ads? So, sabi niya, instead na magbayad ka ng mga advertising agency, ibayad mo na lang sa amin, kami nang bahala diyan. So, bayaran mo, bigyan mo kami ng $1, babalik namin sa'yo $100 revenue. So, sinong hindi pupunta doon, di ba? So, that means all recording studio, advertising agency, even mga talents, not just voice talents, will be affected of this kind of movement na ginagawa ng mga artificial intelligence na mga master at mga may-ari sa buong mundo. Kaya nga, kung mapapansin nyo, kung kayo ay aware sa nangyayari sa international scene, na si Donald Trump pa mismo pumunta ng Saudi Arabia para makapag-meeting dun sa mga nasa Middle East, kasama ang mga pinakamayayamang may-ari ng mga malalaking kumpanya ng technology sa Amerika, tulad nila Elon Musk, no, nila Mark Zuckerberg, sila at ibang mga sila Sam Altman ng OpenAI, na talagang ito na yung future, wala na kayong magagawa. At dito sa Pilipinas, anong pinag-uusapan? Politika, artista, di ba? Kabobohan. Tawag ko diyan, Bobones Republic. Talaga magiging Bobo Republic tayo kung hindi tayo ngayon pa lang kikilos. Ito, Sergio, na gusto ko lang sabihin. We are like a Noah's Ark. I'm telling you, para tayong may parating na dilubyo, may parating na matinding pagbaha. Pero pinagtatawanan nyo hanggang ngayon, yung mga tao nagsasabing you have to kumbaga maniwala kayo na darating to at tulungan nyo kung i-build itong ark na to, or else lahat kayo malulunod, lahat kayo mamamatay. At yun ang mangyayari by 2026. Ito po yung window natin, itong 2025. But then again, saan nakatutok ang gobyerno? Sa politika, makikita nyo naman, kaliwat kanan yung paninira at pagbangayan nila, nakakalimutan natin. Hello, hindi ba dapat ang pinag-uusapan natin development sa sa Senado at sa Kongreso, hindi yung corruption nito, corruption ni ganyan, katarantaduhan ng ganitong politiko? My God, and what kind of country are we building now? And AI is the only solution para ma-democratize ang mga tao na hindi nyo naisipin yung gobyerno. Kumilos na kayo sa sarili nyo dahil itong AI lang ang magiging savior nyo ngayon, wala nang iba. Alright, Choy, curious.